Kung ikaw ay takot na takot dahil kulang ka sa hinga or shortness of breath or may pakiramdam na hindi makahinga, kung ikaw ay nahihilo madalas, may sakit ng ulo, kung ikaw ay may pagkabog ng dibdib madalas, kapag may parang bara sa lalamunan, kapag naninigas ang mga muscle, no? Naninigas ang mga muscle, ang mga batok, no? Parang nagsusway, parang matutumba. Okay? Ano pa ang mga major na symptoms ng anxiety? Panlalabo ng mata. Okay? Ano pa? Parang nawawala sa katawan. Parang nananaginip. Parang wala sa realidad. Ano pa ang mga nakakatakot na simptomas? So, marami pang iba, no? The point is, at yung iba pa sa inyo, no, nagdadala naman kung ano-ano. Pang-amoy. Although yung amoy, medyo scientific na. Hindi siya medyo. Scientific na siya. Okay? Pero I don't use that. No? Hindi yun ang strategy ko. Ayoko kayo maging dependent sa anything. Gusto ko sa sarili nyo lang. Okay? Pero sige. Yung mga ganun, no? Kung kayo po ay mga takot dahil sa mga simptomas na yon, ito yung video na yon para sa inyo. Wala pong kailangang katakutan sa mga simptomas na yon, lalo na kung ang diagnosis ninyo ay anxiety lang. Capital po yun, anxiety symptoms or anxiety disorder, LANG lang. Okay? Walang totoong sakit sa puso, sa lungs, sa thyroid, sa kidney, sa kung saan-saan man. Okay? Sa puso, walang sakit dapat. Okay? Kung kayo ay diagnosed lang ng anxiety disorder, huwag gamitin na diagnosis itong video ko. Guide lang po ito sa inyo para alam ninyo kung ano yung mindsetting, anong dapat gawin. Okay? So wala pong dapat katakutan. Bakit? Ang anxiety ay nagmumula sa inyong interpretation at reaction. So kung mag-i-interpret kayo ng nakakatakot na bagay, halimbawa, sinasabi nyo, mababaliw na ba ako? Ma-heart attack ba ako? Masostroke ba ako? Ma-aneurysm ba ako? Baka magwala ako sa labas, himatayin ako. Ayan, yung himatayin pa pala, no? Yung idea na yan, na hindi naman nangyayari, taon-taon na. Okay. So wala pong dapat katakutan nun. Pero, kailangan ninyong tandaan, syempre, mawawala lang ang takot kung may tamang kaalaman. You understand? Kagaya nitong video na ito. So, bakit ko sinasabi sa'yo, anong ebidensya, pruweba? Kasi, I use cognitive behavioral therapy. Kailangan science. Hindi pwedeng opinion lang ng kapitbahay o sino yung mga taong napakinggan ninyo. Kaya ayoko yung mga group chat. Imbis na umayos kayo, lumalala kayo dahil dati wala naman kayong ganun sakit. Narinig nyo, natakot kayo, na baka magkaroon na kayo. Kaya bawal yun. No? Bawal. Bawal na bawal. Lalo na kung kalaban natin ay sarili nating utak. Diba? Ang utak natin napaka-powerful. Kahit wala kang sakit, magkakaroon ka na dahil sa iniisip mo yun, no? Dahil may focus ka na at full attention sa hininga mo, for example, na wala namang sakit, pero naka-full focus ka, attention, hyperactive, hyper-aware, hypersensitive. Ganun kagaling yung utak natin. Kaya di ba, sinasabi ko sa iyo, yung sample lang, sa mangga, yung manggang hilaw, totoo, o imagination mo, mangangasim at maglalaway ka na. Okay? Pati yung mga, halimbawa, sabihin ko sa iyo, isipin mo yung pinakamasayang alaala sa buhay mo. Sinabi ko yan doon sa kausap ko. Sabi ko, sige nga, bigay mo nga sa nung nanganak po ko doon sa unang anak ko kasi first baby ko yun, gano'n. Sabi ko, tingnan mo yung itsura mo. Nakangiti ka. Nanganganak ka ba ngayon? Hindi po, naalala ko lang. Matagal ka nang nanganak, bakit ka nakangiti ngayon? Bakit parang ang saya-saya mo? So you see, kahit sa pag-iisip mo lang, may epekto sa katawan, nakangiti siya, yung behavior niya. So, isipin mo na lang kung mga pangit yung mga pinag-iisip mo. So, ganun ka-powerful yung brain. Kaya, itinatama natin yon. So, ano yung pruweba na bakit dapat hindi matakot?
Nakakita na kayo ng mga taong sumasakay sa roller coaster, yung nagkakandasuka, nahilo, umiiyak, "Ayoko na, ibaba niyo ako, tigil niyo na 'to, hindi ko na kaya." Talagang kabog ng dibdib, namumutla, sumusuka pa. So, ang sama ng pakiramdam niya. Isipin mo na lang yung mga bungee jumping, yung mga skydiving, no? Yung mga taong yun, no? Kailangan ba silang dalhin sa ER? Meron ba silang malubhang sakit? Aatakihin ba sila sa puso? Mababaliw ba sila sa sobrang takot nila? Nakita na ba kayo ng gano'n na sa mga, for example, Enchanted Kingdom, so yung mga nagsisigaw dun pagkatapos, dadalhin sa ER dahil naramdaman nila lahat ng simptomas ng takot. Ano ang sagot? Hindi. Pagkatapos makita mo, bumibili na dun sa hotdog. Tapos na eh. So, ibig sabihin, lumilipas din ang simptomas at kaya ng katawan yon. Yun ay natural na reaction lamang kapag tayo ay takot. Kaso, natatakot tayo, wala tayo sa roller coaster. Saan nanggagaling yung takot? Yung takot ay nanggagaling sa, hala, baka may cancer na ako. Hala, forever na to. Hala, paano ko baka masaktan ko yung mga anak ko. Hala, paano ko mabaliw na ako. So, wala sa real danger, kundi nasa perceived danger. At yun ang aayusin natin. Diyan ko kayo matutulungan kung paano natin yung mga maling pag-iisip ninyo itama para mawala ang takot. Kapag nawala ang takot, mawala ang mga simptomas sa katawan, pero hindi ganun kabilis yun. It will take practice and exposure para ma-realize ng brain at katawan ninyo, oh nga, wala naman pala ako sa danger. Tatanga-tanga lang talaga yung aking anxiety system, yung aking fight, flight, fear response. With that, usap tayo. May bayad po, tandaan, sisigaw ko po may bayad. Kung hindi po kayo magbabayad, wag na po kayo mag-message sa akin. Pero ang kagandahan dito, mahal po ang cognitive behavioral therapy, pero dahil tulong ito, kayo ang magpipreso. Pero hindi dahil nagpreso kayo, oo na ako. Dapat fair sa akin. Kasi minsan, ino-offeran ako ng halimbawa 100 pesos. Mas mahal pa yung milk tea niya. Mas mahal pa yung Jollibee niya sa 100 pesos. Tapos ako, hundreds of thousands yung binayad ko para sa certificate ko. Tapos 100 pesos lang. So, okay mag-alala, kasi gumagawa nga ako ng mga video na ganito para dun sa mga hindi talaga kaya, meron kayong guide. At kung makikita ninyo yung comments, yung mga taong hindi ko pa nakakausap, gumiginhawa naman. Pero syempre, iba talaga yung nag-uusap kasi ang bilis. Biruin mo, makakalabas ka na ng bahay, makaka-outing ka na, alam mo na yung gagawin mo kapag nininervyos ka sa labas. So, hindi mo na kailangan tapusin yung aking hundreds. Hindi ko alam kung 1,000 yung video. Hundreds pa lang naman siguro. Hundreds of videos. Ganun lang po yun. May bayad po. Ulitin ko, may bayad, may bayad, may bayad. Okay? Kung ayaw magbayad, libre ang aking mga videos. With that, maraming salamat. Bye!